Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakarasanate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ni Capricorn. First card po ninyo, we have the Magic and Manifestation. So, napakaganda nito, Capricorn, na pagkakataon na to. Kasi, nandito kayo sa isang, nandito kayo sa higher energetic frequency, no, of manifestation. So, kung ano man itong mga gusto mong ma-manifest sa buhay mo, ano man itong mga gusto mong makamit sa buhay mo, maaaring dadating na to. Maaaring mangyayari na to sa ngayon sa buhay mo. Kaya kung ano man yan, na maaaring mga wishes mo, no, may dito, may chance, no, na yan ay mag-come to fruition na. So, I'm sorry. Ayan. So, maaaring maaaring nalulungkot, no? Maaaring nalulungkot, may pagsisisi. Maybe you are feeling guilty regarding something. Pwedeng related yan sa usaping puso, sa love life. Baka meron kayong nagawa or nasabi na hindi maganda, na pinagsisisihan mo, no? Maaaring towards your person ito. Kaya ngayon parang wala ka pang magawa, no? Maaring hindi mo nakakausap pa yung person mo, o na hindi ka pa nakakapag-apologize sa kanya personally, pero nalulungkot, no? May lungkot na nararamdaman kayo kasi nga pinagsisisihan mo kung ano man ang ginawa mo or sinabi mo. At yes, ayan, so mayroon kang panghihinayang, no? Kasi maaring nasira, no? Maaring merong nasira, nagkalamat na relasyon dito, dahil siguro sa ginawa mo or sinabi mo. So ngayon, maaring you're going to try to explain, no? Maaring ito yung ginagawa mo, maaring susulat ka sa kanya, maaring mag-i-email ka sa kanya, or maaring sinusulat mo kung ano yung mga sasabihin mo sa kanya if you are going to call that person, maaring ganon, no? So, kung ano man ito, pinagsisisihan mo to ng bonggang-bongga, diba? As in, talagang umiiyak ka, lumuluha ka, kasi maaring this has gone kumbaga, lumabas ka siguro sa boundary dito. Kaya na-realize mo nung tapos na. Na-realize mo na nagkamali ka, no? Kaya po pwedeng baka magsusorry ka dito, eventually magsusorry ka, pero maaaring ina-analyze mo muna ngayon ang mga sitwasyon. Okay? So, yun. Sobrang lungkot, no, ang nararamdaman ni Capricorn. So, tignan natin kung ano pa mga messages mo. High Priestess. Ayan, makinig ka sa iyong intuition, Capricorn. Okay? At, as much as possible, wag ka munang gagawa ng action dito na hindi mo pinag-isipan mabuti. Okay? Mas magandang ibalik mo muna yung sarili mo sa sentro para makapag-desisyon ka ng tama, ng maayos, na hindi na mag-cause ng more damage pa. Diba? Kasi kapag magde-decision ka ng malungkot ka, magde-decision ka ng masaya ka, magde-decision ka ng gulong-gulo ka, hindi maganda ang magiging resulta niyan, for sure. Kaya mas magandang balik ka muna sa sentro mo, kumalma ka muna, kalmahin mo muna yung sarili mo, yung emotion mo, before you do something, or before you write something to that person. Okay? Bago ka makipag-usap sa kanya, make sure na kalmado ka muna, okay? Para na makapag-isip ka ng mabuti at ng maayos. Para kung ano man ang gusto mong ayusin dito, magkakaroon ng, at least, magkaroon ka ng magandang approach. Okay? Kasi kung ganito, super down yung nararamdaman mo, maaaring magkamali ka uli. Okay? Kaya makinig ka sa iyong intuition, allow your intuition to be your guide and at this point in your life. Kasi for sure, dadalhin ka nito sa tama. Kaya i-guide ka nito sa tama. Magkakaroon ka ng enlightenment, clarity, na makakatulong sa iyo makapag-isip ka ng mabuti, ng maayos. Okay? At kung ano ang para sa iyo, makukuha mo.
justice will be served. Alright? Kung ano yung para sa'yo, you're going to receive that. Yun ang makukuha mo. Magiging maayos din ang lahat. Don't worry. Okay? Kasi yung napipick up ko dito, balance. Balance will be back. Kaya magiging maayos din ang lahat. Kaya kailangan mong pag-isipan mabuti. This is not something na kailangang magmadali. Hindi ito yung kailangang hindi kayo rito kailangang na hindi mo kailangan na magmadali sa pagdidesisyon dito. No, kailangan mong maging tawag dito, maging maingat, 'di ba? Gentle touch ang kailangan mo dito sa sitwasyon na ito. Okay? Hindi pwede persahan para maging maayos na ang lahat. Okay? So we also have Tower. There is a sudden change. There is going to be a little shake up. Maaaring ito 'yon. No? Maaaring ito yung shake up sa inyong relasyon. 'Di ba? Relasyon mo sa taong ito. So, yung changes na to, mawiwindang ka. No? Maaring mawindang ka. Kasi po pwedeng hindi mo rin ito inaasahan na ganito ang mangyayari. 'Di ba? Kaya, but you know what? No? Si Tower kasi, ang energy nito, oo, merong masisira. Merong mababago. Pero, dadalihin ka ng event na to doon sa kung saan ka dapat mapunta. You know? You will be brought to where you need to be. You will be aligned with your destiny. You will be aligned with your purpose. You know? So, maaari. No? Maaari na yung pagkakasira ng relationship na to. No? Maaring ito na ang kailangang mangyari so that you can build something new. Maaari na sa pagkakamaling ito, you know, na kung kayo man ang nakagawa ng pagkakamaling ito, kayo yung naging dahilan para masira ang relationship na to, magkaroon ng lamat, maaring ito yung magiging daan para makapagsimula kayo ng bagong buhay, makapagsimula kayo ng isang relasyon na parang on a very solid foundation, 'di ba? Maaring yan ang magpapamulat sa inyong dalawa, 'di ba? Na hindi niyo pala kaya na mawala ang isa't isa sa buhay ninyo, 'di ba? So maaring maraming maging implikasyon ang pagkakamali mo. Maaring magkaroon yan ng isang magandang epekto in the end, 'di ba, sa inyong relationship. Pwedeng ganun yan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.